May tatry tayo experiment. Ano kuya? Okay. Oh, lamig. Natutunaw ang natin. Nakakuha na? Go. This is boiling water. 3, 2, 1, go! Result. Pancakes with maple syrup, brought to you by Jera. Oh, prepare ni Kuya yan. May mga fruits pa. Emptied na. Oh, tapos na. Ang galing naman. Thank you, Kuya. Thank you, Mami. Sarap. So ngayon nga ay Sabado, alas 12 ng tanghali dito sa Calgary at ang temperature namin is -29. Mas taas-taas na yon ha. Hindi na ganun kalamig ngayon kumpara nung mga nakaraang araw, pero malamig pa rin. Malamig pa rin. Tapos nakikita niyo yung mga Canadian ngayon or yung mga especially yung mga nandito sa Calgary o dito sa Alberta ngayon sa Canada. Nakikita nyo kanya-kanya ng post na kung gaano kalamig dito ngayon kasi nga talagang in the past few days sobrang lamig. Siguro nag-iisip kayo, ano ba ang pakiramdam ng -30? Sabihin na lang natin -30 na temperature. Although noong mga nakaraang araw, umabot kami ng feels like -47 or sa Edmonton nga, nagtalangan nila doon, umabot sila ng halos -50. Ano bang pakiramdam ng ganon, di ba? Sa totoong buhay. So, kung gusto nyo malaman, i-google nyo. Pero seryoso, bibigyan ko kayo ng idea. Naninigas na yung panga ko. -29. So, most of the time dito, yung temperature na makikita mo is dalawa. Merong yung actual temperature outdoor at saka yung feels like. Most of the time, yung feels like ay mas mababa yun kaysa doon sa actual na temperature sa outdoor. Kung bakit? Kasi yung feels like gawa ng wind chill, gawa ng hangin, mas lumalamig pa yung pakiramdam. Yung tunay na nararamdaman ng tao kumpara doon sa actual na outdoor na temperature. So yun yung dahilan doon. Ngayon, kung ang tanong nyo is palagi bang -30, -40 or ganito kalamig dito sa Canada? Actually, sagot yan, hindi naman talaga buong winter ganyan. So ngayon, meron lang tinatawag na may phenomena or pangyayari na tinatawag na bunsod daw to ng yung polar vortex. Kung hindi nyo alam kung ano yung polar vortex, hindi ko rin alam. Yan, so pagkaintindi ko lang ha. Kasi parang ang polar vortex na yan, nagkakaroon ng disruption sa polar vortex. So kaya nga tinawag na polar vortex, yun yung parang cold wind or cold air doon sa North Pole, sa stratosphere. Tapos meron ding hangin doon na tinatawag na jet stream na umiikot lang yon sa North Pole. So dapat kung stable ang polar vortex, maganda yung ikot niya doon sa North Pole. Ibig sabihin, hindi tayo masyadong apektado dito sa bandang Ngayon, ang nangyari kapag sinabing disrupted ang polar vortex is nawawala yung pagka-perfect nung stream o nung bilog na ganoon ng cold wind. Ang nangyayari kapag nagkakaroon ng disrupted polar vortex dito sa ating surface, yung mainit na hangin tumutulak pa north, and then yung cold wind naman sa north natutulak pa baba, down south. Kaya nga naabot tayo ngayon dito sa Alberta, kaya lumamig ng ganito kalamig. Kung yung snow ang pag-uusapan, hindi naman ganun kadaming snow ang bumagsak pero yung lamig talagang sobra. Ano ba yung pakiramdam ng -30? So isipin nyo na lang ganito para mas madali nyo maintindihan. Freezing point ng tubig ay 0. Ibig sabihin, dito sa Canada, kapag nag-iwan ka ng konting tubig dito sa labas, kapag umabot na ng 0, -1,
ibig sabihin magpo-frozen na yung iyong tubig dito sa labas ng bahay. Let's say sa magdamag, ano? So ano pa yung minus 30, di ba? Mas ma-imagine ninyo or parang mas maramdaman ninyo, de-describe ko sa inyo yung minus 30. So una, yung minus 30, ito yung panahon na kailangan na natin talagang mag-layer-layer ng suot. Kailangan kung hanggat maaari, pag lumabas ka ng matagalan, 2 pairs ng socks mo, yung winter boots or makapal na sapatos na pang winter. Yung mittens mo, kailangan may mittens ka, and then may gloves ka, 2 layer na din o 2 pair na din. Yung ganito, ubra lang to kung mabilisan lang, ano? Yung hindi ka magtatagal sa labas, tapos lagay mo lang lagi sa bulsa mo. Kasi ang masaklap kasi guys, pagka mga mas mababa pa sa minus 30 yung temperature niya natin, ang nangyayari parang hindi lamig yung nararamdaman mo sa balat eh. Yung itong mga exposed na skin na ganito, hindi malamig eh kung hindi mahapde. Yung sensation is parang nasusunog, burning, you know? Burning yung sensation, hindi talaga yung malamig kung hindi parang nasusunog. Yun ang nararamdaman. So, ito rin yung panahon, naglalakad ka dyan, ganyan, umuusok yung bibig mo, di ba? So, ang mangyayari is yung eyelashes mo mag-yellow, yung mga buhok mo kung exposed mag-yellow. Kada mag-inhale ka, yung nostrils mo frozen. Kada mag-exhale ka, defrost. Kaya ang mangyayari, tulo ng tulo yung sipon mo. So ngayon, tulo ng tulo yung sipon mo, yung tubig sa ilong mo, di ba? Magtatanggal ka ngayon ng gloves mo, tapos ibubuga mo, isisinga mo yung tubig. Ngayon, yung kamay mo nga, kapag in-expose mo ng ganyan matagal, hindi lamig yung nararamdaman mo eh. Kung hindi yung parang sting, masakit siya. At pagkatapos magmamanhid siya. Ngayon ang tanong, tumitigil ba ang mundo dito sa Canada kapag ganito kalamig? Minus 30, minus 40, namamaga. Ano tayo dito? Namamanhid na yung pangako. Tumitigil ba ang buhay dito sa Canada? Hindi. Kita nyo naman, no? Tuloy ang daan ng mga sasakyan. Yung mga naglalakad, medyo madalang na. Pero meron pa din. Tuloy ang pasok sa eskwelahan ng mga bata. Kahit umabot yan ng minus 40, minus 50, hindi nila pinupospond ang eskwela dito. Tuloy ang trabaho, mapa-indoor man o outdoor ang trabaho mo. Tuloy na bukas ang mga malls, ang mga supermarkets, lahat ng business bukas. Hindi tumitigil ang mundo o hindi tumitigil ang buhay kahit minus 50 pa yan. Kahit minus 50, tuloy ang buhay dito sa Canada. Yun talaga. Binigyan ko lang kayo ng konting idea kung ano yung pakiramdam. Eto, hindi ko na maramdaman. Namamanhid na yung pangako. Kasi sa totoo lang, kung lalabas ka ng matagal talaga, dapat itong mata na lang ang bukas. Kailangan pati ito, lalo na ilog, tsaka yung tenga talaga ay sarado. Kasi ito yung tenga, pinakamabilis yan eh. Kung i-expose mo yan na ganyan, sandali lang, crispy na yan, matatanggal na yan sa katawan mo. Ang yun lang aking i-report. At ito po si Kuya Mindy, nag-uulat. At ito ang matang ibon. Matang puyat. At ito ang matang puyat. Yun, at sana meron kang konting napulot. Extreme pa rin dito sa Canada sa ngayon. At sana in the next few days, gumanda na yung panahon kasi ang lamig talaga, nakakatawad lumabas. No, parang pag kung mga groceries lang, tsaka mga parang mas maganda pang iano na lang, pagpaliban na lang Kalsada namin guys ngayon, ang kondisyon ay parang ice skating rink. At hindi ka pwedeng marangkada ng, alam mo yung ibabaon mo agad yung silinyador dahil talagang kakayod lang. Kaya kapag ka talagang ka dito, papasok ka sa trabaho, kailangan medyo malaki-laki yung allowance. Hindi ka pwedeng pumreno ng bigla. Kasi pag pumreno ka ng bigla sa mga stoplight na ganyan, slide ka lang talaga. Diretso ka pa rin sa kanto pero nakapreno ka pero umaandar ka pa din. Nangyari na sa akin yun dati. Kaya ang lesson talaga dyan, talagang alalay na alalay lang talaga.
And yun din, kapag ka mag-go-go ka naman, halimbawa, nakastop ka, tapos mag-go-go ka na, nag-green na yung light mo, hindi ka rin pwedeng bastang marangkada kasi baka doon sa left or sa right mo, ay merong sasakyan din na nag-lose control. Kung may, alam mo yung go ka na, tapos stop na yung left and right mo, stop na. Pero may na-lose control na sasakyan, aba, dire-diretso sa gitna ng kalsada, sa mismo gitna ng crossing. Kasi pumreno sila biglaan, so hindi nakakayanin ng gulong. Kahit naka-winter tires pa yan. Kapag gagantong yan, nakikita nyo yung makintab. Makintab yung kalsada. Sumble yan, ice yan. Makikita nyo dito kung may mga ilaw, makintab siya. Yan, yung makintab. Ang gitna, ice yan. So kapag ka yan ay pumreno ka sa ibabaw niya, pure ball, slide ka lang. Diretso ka.